Nako, breaking news, nagbaba ng kautusan ang Korte Suprema na pinag-utos nito na magkomento. Itong sila Executive Secretary na si Ralph Recto at si BBM tungkol dito sa inihain na petisyon para sa hair follicle at sa medical record na mailabas ito, no? Ngayon ito po ay natataranta yata ang palasyo dito, no? Ngayon pag-uusapan din natin itong away ni Auntie Claire at ni Tamba, no? Actually, hindi naman talaga inaway ni Tamba, no? Si Tamba, nagsiwalat lang ng mga katotohanan at mga pwede niyang malaman pa at may sisiwalat niya pa. Kumbaga doon sa kanyang pahayag nakaraan, alam naman natin, nagbanta si Tamba na kapag siya siningil lang, kumbaga parang ganyan, ilalabas niya lahat, pati dadamay niya ang executive. Tapos tobangge, alam mo ginawa na ito ni Palengkera, ha? Marami daw tinutukoy ang executive, hindi naman daw patungkol sa Pangulo yon. Wow, ang galing. No, para mo sinabi, lahat ng opisina mali, pero yung mismong may-ari ng opisina hindi mali. No, para lumalabas, walang kinalaman yung may-ari ng hospital pag yung mga pasyente na mamatay. Parang ganun. Diba? Ano ba sa ospital, may nakakalaso na sangkap ng hangin doon sa ospital, no? Walang kinalaman yung may-ari. Parang gano'n, no? Lumalabas, no? Ang sinasabi itong Palengkera, no? O ngayon, dito natin makikita talaga, alam mo, hindi naman pala dito sinasabi na mag-mandatory hair follicle. Dito sinasabi na magkomento lang, 'di ba? Baka kasi tayo magkakamali. Baka may magkalat na naman, fake news kayo, 'di ba? Alam niyo naman ang panahon ngayon, desperado na sila na isa-isa lahat at makasuhan yung mga DDS vlogger, no? Pero yung mga BBM mga vlogger nagpapakalat ng fake news laban kay Sara, hindi makasuhan, untouchable. No? Kaya ngayon, kayo mag-a-adjust ngayon, payo ko sa inyo. Na huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga ganyan-ganyan padali. Mga kunwari, ganyan-ganyan. Ngayon, dito, lilinawin natin, hindi ito inuobliga magpa-hair follicle. Ang makakalungkot, pinagkokomento lang. Sundin natin, syempre, kataas-taasan hukuman na yan, no? Ito, painggan po natin ang Net25 na pinaliwanag nila kung ano yung kay Junior. Maikli pang isang punto. Yung nangyari po kahapon, dun sa kahapon ba ito, yung oral argument ng Supreme Court, Kuya Benny. Maganda rin mapag-usapan ito. Yes. Kasi po, mukhang inuobliga ng kataas-taasang hukuman ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga sa may mga question, ang naghain pala dito, Si Pantaleon Alvarez. si Bebot Alvarez. Nasaan na ba yun? Nakita mo ba? Hindi, alam ko yung sitwasyon niya. Kung saan sinasabing pinasasagot sila, kabilang na rin ng Executive Secretary. Ayun, at pinasasagot sila. Ang masama nito, pinasasagot lang pala. No? Alam mo, okay, kasi ano naman yan, ikataas-taas ng hukuman na may galang natin ng desisyon nila. Kung yan ang gusto nila. Pero syempre, sa taong bayan, sa panawaga, na wala naman masama siguro kung ang isang Pangulo, siguro kung sa health naman, okay, pwede mong, wag mo lang ihayagya, sige, sa'yo na yan. Kung ano man kasakitan mo, maramdaman mo, malusog ka o ano, wala ka na sa sarili mo, kahit nasa batas naman pwedeng isabihin sa mga tao, pero ayaw mo, sige, okay lang. Pero yung pa hair follicle, hindi ko makuha logic. Dati akala ko, para wag lang bumaba ang pagkatao dahil niya, di ba? Ikaw ba naman utosan ka mag-hair follicle, hindi ka naman talaga addict. Di ba? Hindi ka naman addict. Siyempre, masama nga naman sa damdamin mo yun, pride ang iiral sa'yo, di ba? Na, bakit ako magpapa-hair follicle? Hindi naman ako addict. Di ba? Pride niya naman umiiral. Pero hindi. Lahat, bakit? Ibig sabihin, yung mga kumukuha ng driver's license, yung mga nag-a-apply ng trabaho, lalo na yung mga butcher. Alam niyo yung mga butcher, kumukuha din ng mga mga drug, na nagpapadrug test din yan. Yung mga nagkakatay sa palengke ng mga baboy, yung mga butcher, kung tawagin butcher. Butcher yung mga yon. Nagkailangan din ng mga drug test din niya, mandatory drug test din niya, no? Yung mga driver, mga sa mga opisina. Bakit yung mga yun, hindi naman mataas ang pride nila? Kung talagang nasunod sila. Dapat lalo, pag opisyal ka ng gobyerno, sumunod ka. Taxpayer nagbabayad sa'yo Hindi yung kagustuhan mo, hindi porket ikaw mataas sa posisyon sa Pilipinas, senador ka o ano ka man, nasusunod ang gusto mo. Di ba? Lumayas ka sa posisyon mo kung ayaw mo masunod kung gusto mo masunod ang gusto mo. Di ba?
Dapat ang nasusunod yung taong bayan. Ano ba yung gusto ng taong bayan? Sabi nila, sabihin naman ni Auntie Claire, sinong taong bayan yan? Sino yan? Di ba? Laging ganun eh. Kahit dalawa magsabi, taong bayan yun. Di ba? Ganun kasimple yun eh. Hindi mo pakikinggan yun. Kaya, alam mo kasi dapat, para matapos na issue na yan, dapat nagpa-hair follicle test na. Wala namang mawawala eh. Di ba? Naniniwala naman tayo, si Junior di naman gumagamit, di ba? Di ba ho? Di ba ho, Junior? Yun na naman ho, di ba? Hindi naman tayo naniniwala gumagamit ho kayo. Di magpa-hair follicle test na kayo. Ganun kasimple lang logic nun eh. Kaya hindi ko makuha kung ba't ayaw. Di ba? Ano ang kanilang sagot doon sa sinasabing hair follicle test? Yes. So, at yung tungkol sa health situation ng ating Pangulo. Ayun. Dahil hindi naman daw mapapatunayan na maayos ang iyong kalusugan na nagja-jogging ka lang at nagja-jumping jack, no? question yung kalusugan. Oo, Ito pala, Kuya Benny, no? Sa tamang konteksto lang po. Yes. Inihain daw po na dating speaker Bebot Alvarez, Virgilio Garcia, Juan Rania, at Raimundo Hunya ang petisyon para po sa writ of mandamus para atasan ng Pangulong Bongbong na sumailalim po sa mental at physical examination kabilang po ang hair follicle drug test. Hindi, sa akin kasi, sa mental naman, hindi naman may problema si Junior sa mental. Nakikita naman, nakakatugon naman siya eh. Kasi sa pagsabing mental po, na may illness ka, hindi nakabatay sa utal-utal na salita, putol-putol na salita, hindi yon. Ang mental illness po, nakabatayan dun sa ginagawa sa attitude, sa kilos, hindi naman gano'n si BBM pa rin naman eh. Hindi pa naman gano'n eh. Kaya mental illness niyan, okay yan. Walang tama yan. Kaso yung health niya, ang inaano ng sambayan ng Pilipino. Bagaman, nag-jumping jack, nagbuhat ng 10 kilong bigas, hindi nasasapatan ang isang natural. Kumbaga, walang pinagkaiba yan dun sa pumunta ka ng ospital, ang lakas-lakas mo. Nakapag-barbell ka, nakapag-jogging ka, tapos sabi ng doktor, hindi, kailangan ma-confine ka, kailangan ma-admit ka. Hindi ka naniniwala. Dun sa resulta ng medical mo, nakikita ang taas ng creatinine mo. Sa mga dialysis dyan, alam niyo yan. Ang creatinine niya nasa 1,500. Alam niya, dami kanyang kwento. Malakas pa, wala naramdaman. Sabi ng doktor, magpa-mandatory dialysis ka na. Hindi ho, Dok. Malakas pa ako. Nag-jumping jack pa ako. Nag-jogging pa nga ako gahapon eh. Ang lakas-lakas ko pa, wala ako naramdaman eh. Yun ang siyasawag na lumabas yung resulta sa medical. Kaya ibig sabihin, hindi porket malakas ka, hindi ko siyasabing masakit si Junior. Sa akin lang, gumagawa lang ako ng isang analogy na para matapos ang issue na pero choice naman niya yun kung talaga siya mapapamedical o hindi. Choice niya na lang yun kung ayaw niya, di ba? Pero ang pinaka-dapat at tama magpa-medical result, hindi yung mga exercise ka sa harap ng tao. Ganun ang tama. Yun ang pinaka-tama. Pinasasagot. So, ibig sasagot sila kung tama ba o mali. Hindi ibig sabihin, gagawin ito. Hindi. Sasagot sila na, bakit? Dapat lang ba? Na gawin. Siyempre, gagawa ka ng depensa mo na hindi na dapat gawin yan. Ganito gagawin yan. Yun. So, hindi inuutos ng Korte Suprema na magpa-hair follicle test ang Pangulo. Hindi. Binibigyan lang sila ng pagkakataon na makasagot. Nasagutin ninyo yung petisyon. Wala, sasagot lang pala. Nais po daw po ng mga petisyon sa publiko ng Pangulong Bongbong. Pero dapat, kung ano yung sagot, marinig ng taong bayan. Kung ang sagot mo, ayaw ko magpa-hair follicle test kasi hindi na kailangan yan eh. Gusto namin malaman yun. Di ba? Hindi sasagot kayo, hindi namin alam. Medical report ang resulta ng kanyang eksaminasyon, kabilang po ang konfirmasyon na malusog siya sa pangangatawan at pag-iisip para ipatupad daw po ang responsibilidad ng Panguluhan ng bansa. Sabi ni Auntie Claire, susunod ang Pangulong Bongbong Marcos. Dapat lang. Dahil Korte Suprema na yan. Pero again, binibigyan natin ng emphasis, Kuya Benny, hindi sa inuutosan para gawin ito, kundi ang utos sa kanya, sumagot kayo. May petisyon ukol sa bagay na ito. Dahil hindi maaaring
ang Korte Suprema ang sumagot na para Yan. sabihin, ganito, ganun, kaya kailangan yan o hindi kailangan, hindi ganun. So, Tama. kailangan na yung respondent, yun ang sasagot. Yan. Para sabihin nila na, hindi na kailangan yan. So ako, Kuya Benny, ayun ko, huwag nating isipin na ang Pangulo ngayon is Pangulong Bongbong. Lisip muna natin. Sa isip natin, kung sino ang Pangulo. Kundi, kapag ka ito ginawa ng Pangulo, Tama. kasi naalala ko sa dating Pangulong Duterte, naging issue rin ito eh. Di ba? Oo. Na, Dahil yun lagi siya nakaganon dito. tsaka halos ilang buwan daw siyang hindi nakita. Ito din na naging challenge sa kanya, pero wala naman nata nagpetisyon sa korte. Walang nagpetisyon sa Korte Suprema. Pero hindi nila Sasabihin naman ng palengkirang Malacanang dyan, bakit? Yung panahon ba ni tatay ni Digong, nagpa-hair follicle test ba? O yung dati baga, ano ba? Inubligan nyo ba? Huwag mo ikukumpara yun noon. Kung hindi nakapag-hair follicle si tatay Digong o hindi nakapag-obliga nung araw na yon, wala kayong pakialam doon. Kasalanan ni Digong yun. Hindi nyo na masisisingin yun. Huwag nyo ikumpara yung bagay nangyari noon sa nangyayari ngayon. Di ba? Napakasimple. pilit nung panahon na yon, ang dating Pangulo Duterte na maglabas ng kanyang medical record. Yes, Di hindi. ba? Kasi, sabi ko nga, huwag mo natin isipin ang Pangulong Bongbong ang nasa Malacanang, ha? Isipin natin, Pangulo ng bansa, kung ganito, hindi matatapos ito sa ngayon lang. Hindi. Tuwing na problema, lagi Saka na lang. Diba? nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Oo. pag sinabi mong, may sakit ka eh. Oo. Ang sagot niya agad, bakit? Sino bang may edad na ganitong Walang sakit. Sige ka. Talaga naman may sakit. Di ba talaga may sakit ako? Oo. Bakit? Nga naman, oh. Oo, May sakit inaamin ako niya. na ano, ganito, ganyan, Oo. ganyan, oh. Oh. So, kaya iba yung ano eh. Iba yung response niya eh. Oh, yun na nga. Kumbaga talagang Hined-on niya. hined-on niya eh. Oh, pero para sa publiko ko pa, ang aking kalagayan, eh mukhang hindi naman na... Well, ako naman, sabi ko nga nito, ano, ha? Kung hindi man si Pangulo, baka kasi kung ang pag-iisipan natin, at tanggapan ng Pangulo na laging ganito magiging question, walang katapusan ito. Di ba? Pag Yes. mental exam, baka sa susunod eh, ilabas mo rin ang examination mo tungkol sa spleen, tungkol sa baga mo, Oo. tungkol sa kidney mo, Tungkol sa hinlalaki. sa hinlalaki mo. Walang katapusan ito. Walang katapusan niya. But sa atin kasi is yung PR machinery ng ating Pangulong Marcos ngayon. Oo. Kung siguro yung ginawa nila jumping jack at jogging na yun, ginawa nila At saka pagbubuhat ng sakong bigas. o nung maaga pa lang, Oo. siguro hindi na umabot ito sa Supreme Court. Oo, dahil- formal petition. kasi Yes, ito. oo, dahil matutuldukan mo agad yung tanong nila eh. Oo. Sa pamamagitan ng pagpapakita na I'm fit, 'di ba, sa trabaho ko. Hindi ako yung sinasabi niyong May sakit, May may sakit, malalang karamdaman. mahina na. Oo nga, oo. 'di ba? Yun. Kaya naman pala gawin ng Pangulo yung jumping jack at yung jogging na gano'n. Oh, tsaka yung pagbubuhat pa ng... Ang hirap kaya mag-jogging na nakabarong. ang balita ko nga, Kuya Benny, may reporter doon nakahila sa Bali yung Hills eh. Ano ba? Bali yung Hills. Ang hirap kaya naman nag-jogging ang Pangulo nakabarong. Oo. Ang hirap nun Oh, yun na nga. yeah, so, since gano'n ang sitwasyon, ang sinasabi nga natin is, alam mo, yung kailangan ang ating gobyerno ay proactive. Yan. Hindi oh. tayo nagbibigay ng question sa taong bayan. Ng puwang, ano? Oo, dapat lagi natin sila binibigyan ng kasagutan. Yan. Kasi karapatan naman talaga ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng Malaman, Pangulo. yes. Opo. Oo. Nasa konstitusyon din naman yun. Yes. Nasa mga batas natin yan. Pero again, ako nga, sabi ko nga, tignan natin, abangan natin ano magiging pasya dito. Kasi pinasasagot yung magkabilang panig. Yes. Ano ha? Oo. Kung ano man po magiging kautusan ng Korte Suprema ukol sa bagay na yan, abangan po natin. Ano ha? Okay. Dito tayo kay Auntie Claire. Dito, medyo ma-high blood kayo, pero medyo good news, bad news. No? Dito po kasi, sa usapang ito, alam naman natin nagsalita si Romualdez nung nakaraan tungkol sa bagay na sa executive, tinutukoy niya at parang lumalabas, ibubulgar niya kapag siya nagipit, wag para sinisingilan siya. Ngayon, sumagot si Auntie Claire. Nako, sa dami-dami mong kakalabanan, si Tamba pa. Alam mo naman lahat ng kumalabang kay Tamba, ano nangyari, bumagsak, di ba? Walang bagay na hindi kumalabang kay Tamba na hindi bumagsak. Kaya, pasensyahan kayo. Pakinggan niyo muna to.
being politically... Sa inilabas na video statement ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kanyang Facebook account noong Martes, Abril 21, iginiit niyang hindi siya papayag na gawing scapegoat sa umiinit na mga usaping pampolitika. Kabilang sa tinukoy niya ang kontrobersiya sa national budget insertions at mga umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Romualdez, kung bahagi ito ng isang political play para siya'y mapaalis at dungisan ang kanyang pangalan, handa siyang lumaban. Idiniin din niya na hindi siya papayag na maging fall guy para sa katiwalian ng iba. Sa Palace briefing nitong Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na hindi saklaw ng pamahalaan ang personal na nararamdaman ng dating speaker. Gayunman, binigyang diin niya na mas makabubuti kung makikipagtulungan ito sa isinasagawang investigasyon. Kung ano po ang nararamdaman ni dating Speaker Martin Romualdez, ay hindi po natin ito saklaw. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating Speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan, ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Nauna nang iginiit ni Romualdez na wala siyang direktang kontrol sa usapin ng budget noong siya ay Speaker. Idinagdag din niya. Ha? Ano? Wala kang kontrol? May pinagduloko tayo ng mga tono. Wag ka, alam nyo, mga kababayak, kayo din, ayoko sabihin na paratangan sila, ayokong kontrahin. Yung sabihin mong walang kontrol, kayo mag-research. Ayoko sabihin na, ayoko manggaling sa akin. Gusto ko sa inyo manggaling, kayo mag-research na kung totoo ba yung sinasabi niya. Ha? Sabi ko nga sa inyo yung sa eskwelahan, yung planner, yun yung budget appropriation. Yun yung nagkaan ng pera, nagkokontrol ng pera. Pero sino ba yung nag-utos doon? Sino ba yung nagagawa doon? Yung principal. Yung principal po, yun yung tumatayong speaker. Yung planner, yun yung tumatayong chairman ng appropriation. At yung mga estudyante, yun yung mga ahensya ng gobyerno. Di ba? O tanong, ulitin ko. O sino ngayon may-ari ng school? Yun yung presidente. Tapos sabihin mo, wala kayong alam? Ay, ko po. Tapos sabihin ng Pinklawan, sabihin ng mga loyalista, wala, mga DDS talaga, tatanga. Yung, naku, itong mga, makikita mo talaga kung sino matalino Loyalista, Lenilista, Pinklawa, DDS, matatalino mga Pinklawan. Ako tatapatin ko matatalino yan. Tapos lahat ng ibang pag-aaral dyan, nag-aral talaga yung mga Pinklawan. At ang iba dyan, ang mahirap dyan, yung iba dyan nagtatanga-tangahan para wag lang lumabas ang katotohanan. Example, yung transaction ni Sara Duterte ng 2 dekadang transaction yata yun o kulang-kula. Ikaw niya, 3 billion transaction. 3 billion transaction yan Ikaw lang nagsabi transaction yan Hindi naman pera yan ni Sara yan Yung lumabas yan. Kung paano pala kung labas-pasok yung 3 milyon Araw-araw Pang negosyo niya, hindi billion na lalabas talaga noon. Sa araw-araw. Sa tagal ng dekada, 3 billion pa nga lang transaction niya. Maliit yun kung sa isang dekada ay 3 billion. Maliit yun. Di ho ba? Tapos yan ang mga hindi nag-iisip. Ang mga DDS nag-iisip sila, no? Yung iba siguro hindi rin. Pero wag mo lalahatin. Di ba? Search nyo kung talaga anong kinalaman ng House Speaker sa Chairman ng Appropriation. Tapos parang ito si Auntie Claire, manahimik ka muna. Ba't mananahimik muna? Sino ka para utusan yan? O drama lang lahat yan? Responsibility ay mas nakapaloob umano sa ehekutibong sangay ng pamahalaan. Ayon naman sa Malacanang, bahagi ito ng depensa ni Romualdez sa mga posibleng akusasyon laban sa kanya. Binigyang diin din ni Castro na mismong ang Pangulo ang nag-utos na agad na imbestigahan ang issue upang matiyak na walang pagtatakip at upang malaman kung may naganap na anomalya. Nilinaw din ng palasyo na hindi itinuturing ng Pangulo na siya ang tinutukoy o sinisisi sa mga aligasyon. Hindi nagmamanhid-manhidan. Hindi na siya ang tinutukoy. Pag sinabing executive, hindi ka man tukuyin, sir. Nagpapatungkol yun kusa sa inyo, hindi man talaga sa pangalan mo, siguro sa titulo mo, sa pinapupwestuhan mo, sa kinalalagyan mo. Di ho ba? Sa kabila ng pahayag parang ganito, kailangan isang establishment, nagkasala, kailangan managot ang management niya. Di ba? Yung ba managot ang management, itutukoy doon yung manager?
Di ba? Siyempre, may ari nung kakausapin, yun ang may pananagutan doon, may pagkukulang. Pero sabihin mo, wala kang kahit kakonting kasalanan dyan, yung pagkukulang kasi kasalanan na rin yun eh. Di ba? Pa nagkulang ka, babagsak ang Pilipinas, presidente ka, hindi ka pwede dapat magkulang lagi. Di ba? Kaya nga yung siyasaway namin eh. Hindi porkit sinaway namin pagkukulang mo, destabilization na kami. Papabagsakin namin ng gobyerno, hindi ganoon. May karapatan kami, taxpayer kami, karapatan kami sawayin yung mga nakikita namin pagkukulang. At kung tanggapin mo naman, huwag kang balat sibuyas. Kasi lahat ng bagay, lalo presidente ka, may pagkukulang ka talaga. Ang dating speaker ukol sa command responsibility. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Binigyang diin ni Castro na tungkulin ng Pangulo bilang Chief Executive at Commander-in-Chief na linisin ang anumang anomalya sa gobyerno kahit pa umano ay makaapekto ito sa sariling administrasyon. Git pa niya, hindi dapat ipakahulugan na otomatikong sa Pangulo agad mapupunta ang pananagutan bilang Chief Hindi ka pananagutan, pagkukulang ang hinihiling sa'yo. Executive. Aniya, ang terminong executive ay hindi lamang tumutukoy sa Pangulo, kundi sa buong sangay ng ehekutibo. Hindi O sige, hindi lang sa Pangulo, sa buong sangay ng ehekutibo, kasama Pangulo. Ikaw naman, no? Huwag mo sabihin hindi kasama Pangulo. tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, Grabe, no? Grabe, harap-harapan na, no? Sabi ko sa inyo, di ba? Naalala niyo sinabi ko sa inyo nakaraan? Pag si Tamba kumanta na, kakanta na, sasabihin nila DDS si Tamba. Ayan na, nangyayari na. Di ba? Sabi ko sa inyo, kailan ko pa sinabi? Last year ko pa sinabi, magwawalong buwan na. Di ba? Bago mag-rally pa. Pag si Tamba kumanta, gagawin nila DDS yan. Katakot-takot na kasi nung uli ang gagawin nila, Jack. 2025, nung O ito pa, last. Pag si BBM talaga umami na, halimbawa lang umami na, sasabihin nila si BBM DDS na. O, sasabihin nila si BBM nawawala sa sarili, na-apekto ng mga DDS. Ganyan nananaginip yung mga yan ng gising. nakita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. O so Kaya kasama mga- Pangulo. Kung hindi lang pala siya, inaamin mo, executive din ng Pangulo. So hindi lang pala siya. So ibig sabihin, sabi nga si Romualdez nasa executive. Hindi pala nasa executive. Ang executive, sabi niya, iba kasi yun, nasa executive, ang executive. Pag sinabi nasa executive, isa sa mga nasa executive ang may kasalanan. Ang sabi ni Tamba, ang executive eh. So ibig sabihin, yung titulong buhay-buhay yun. Buong institusyon yun. Diba? Parang ganito. Ang kriminal ay nasa palengke. O, ibig sabihin, hindi lahat nasa palengke. Pero pag sinabi ko, ang kriminal ay palengke. Sabi, lahat yun. Ang sinabi ni Tamba ang pagnanakaw, ang executive. O ng ICI, Dagdag pa niya, upang matiyak ang pagiging patas at maiwasan ang anumang hinala ng pagtatakip ay bumuo ng isang independent investigating body. hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. Ipinonto ni Castro na ang issue ay may kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto on the ground. Dahil dito, isinama rin sa investigasyon ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nang tanungin ukol sa kasalukuyang ugnayan ng Pangulo at ni Romualdez, sinabi ng opisyal na wala siyang personal na kaalaman kung sila ay nag-uusap o nagkikita. Sorry. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Hindi tinanggi na, hindi na nakita. Akala ko ba lahat, alam mo. Mula nang ako'y maatasan na maging Palace Press Officer, hindi ko po sila nakitang nag-usap. Para sa Diyos, Nahon muna si presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Ito ang profesional na opinyon Presidential casting yan eh. Kayo naman. ni Palace Press Officer Claire Castro bilang isang trial lawyer. Kung ako ang lawyer niya, Nan,
kung wala pang resolution, sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Mm. Tingin ko, mananahimik lang muna ako unless Huwag mo utusan manahimik. Sino ka? Di ba? Kung manahimik, kung inutusan mo manahimik yan, di utusan mo rin yung mga taong iba na manahimik din. Di ba? yung sinasabi niyang yan nasa nasa affidavit niya. Ba't utal-utal ka? Dahil iginiit naman daw ni Romualdez na wala Yari ka dyan. Sinalaban mo si Tamba. Huwag niyo kakalabanin si Tamba. Sabi ko wala mananalo dyan. Pag kinalaban niya, tapos ang karir niyo. siyang kinalaman sa Tama yung lahat ng mga hor dyan, mga crocs dyan, hindi kinakalaban yan. Oo. At pag mo ng impeachment, wag mo lang kalabanin yan. Huwag mo banggitin pangalan niya. Pag binanggit mo pangalan, tamo si Pinky, takot na takot niya. Nagpapakatuta dyan, di ba? Takot eh. Di ba? Ni patawag, di pa yung tawagin eh. Inimbitahan daw niya, di pumunta. Bugok. blood control scandal at mukhang kumpiyansa ito. Hindi raw muna niya pagsasalitain si Ang galing, no? Interparliamentary courtesy ni Pinky. Wow! Ginawang no? Ibig sabihin pala, no? Pag ikaw, congressman, pwede kang gumawa ng malaking kasalanan dahil hindi ka pwede ipatawag kasi may interparliamentary courtesy ka. Ang galing, no? Yung pagiging criminal pala, may requirement para hindi ka mapatawag. No? May requirement na ngayon para hindi ka ma-absuelto ka. No? At ganun din yung 18 Marines. Pag may kasalanan ka pala, pwede ka pala ma-absuelto kapag mababa credibility mo. Di ba? Hindi niya pinapatawag ng 18 Marines eh. Kapag malaki pala ang kriminal na gawa ko, bababaan ko lang pala credibility ko. Gagawa lang pala ako at affidavit ko lang imbento para hindi ako paniwalaan. Di ba? Ang galing ng mga to, no? Niloloko taong bayan. Yung nasimulan nating kaalaman noon, binabago nila sa ating isipan. Romualdez dahil nagmumukha raw itong galit sa takbo ng investigasyon. Tila nagtampo raw ang kongresista sa Office of the Tila nagtampo daw. Huwag mo ipatanggap sa amin yung nagtampo si Romualdez. Hindi nagtampo yan. Nagsasabi yan dahil, ayan, bukod sa nadidiin siya, nagsasabi ng katotohanan, hindi nagtampo. Kung Ombudsman nagtampo yan, di kaya, ang lupit naman ng tampo niyan, nagsabi ng katotohanan. nang harangin nito ang kanyang travel request patungong Singapore for health-related reasons. Humingi din ng precautionary hold departure order ang ombudsman sa Sandigan Bayan kasabay ng freeze order petition nila sa assets ni Romualdez bilang parte ng posibleng kaso ng money laundering. Depensa ni Romualdez, simulat sa pool, bukas siya sa lahat ng investigasyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Ayon kay Romualdez, the budget does not begin in the House but in the executive sa mga ahensya na nagpropose umano ng proyekto. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground. Pero para kay Navotas Representative Toby Tiangco na isa sa mga nabanggit na pangalan ni Romualdez, sa Kongreso talaga nabumula ang korupsyon at hindi sa ehekutibo. Dahil bago pa man ang ikatlong reading sa budget deliberations, may mga binabago na sa General Appropriations Bill. Sang-ayon din si Tiangco sa tanong ng ombudsman kung coincidence lang ba na ngayon lang nagsalita si Romualdez kung kailan nahuli na si Zaldico. Tanong niya kay Romualdez, makakagalaw ba si Ko nang hindi alam ng House Speaker? The fact that former Speaker Martin Romualdez is acting this way, maybe he feels na talagang kung saan pupunta yung ebidensya, papabayaan ng presidente at hindi proprotectionan siya kahit pinsan. Baka papunta na sa kanya yung ebidensya, kaya ganito yung reaction niya. Oh, di ba? Hiningan din natin ang panig ang kampo ni Senator Cheese Escudero at Zaldico pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Di ba? Ganun kasimple, tama si Toby. Baka mapunta na sa kanila. Kaya si Auntie Claire, triple time na. Di ba? Yun lang yun eh. Tamba! Good yung ginagawa mo. Sige, magsalita na kayo. Mamahalin kayo ng taong bayan. Yun lang kasimple yun. Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. Isang makabulang talakayan. Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.